When the clock strikes 12 midnight, the rules reset. The signal breaks free. A new voice goes live. A new sound detonates. North Strong Unsanctioned, the podcast that doesn't ask permission, doesn't follow scripts, and doesn't bow to the algorithm. Hosted by Maverick North Strong. Broadcasting from the edge of culture, where truth, rhythm, and rebellion collide. Streaming on YouTube via the North Strong frequency. When the world resets, North Strong goes unsanctioned. Ladies and gentlemen, let's all give them a warm round of applause. There are two laws that will govern the transaction here. The Investors List Act and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract. No special arrangement to be accorded to the U.S. government. So as the agreement that we signed makes clear, we now have a 2-year window where we're going to negotiate terms. At the end of the day, we both share the goal of ensuring investor protections. And so now we're going to begin negotiations and having a discussion about the best way to advance investor protections in the hub. Investors who are going to spend billions of dollars to build out very expensive CapEx need to make sure that those investments need to outlive administrations in both of our countries, and there needs to be an element of durability and certainty. And so that's where, our focus is really going to be on predictability, certainty, speed, and scale. So, ang problema natin ngayon is how do you add value to the minerals that we are currently exporting? With or without the PAC Silica, with or without this project, nandun na yun nag-i-export na tayo. So ang ambition ba natin ay hanggang mag-export na lang ng unprocessed? Diba? So it's an opportunity for us to process our minerals, for them to be useful, to become green metals, and as I was mentioning earlier, madataas nga natin ambisyon natin para maging tech metals. It's really itong PAC Silica na to, it's really for securing supply chains para sa AI tech. Ililink mo yung critical minerals, tapos yung supply mo of these critical minerals and rare earth towards your AI ecosystem. So hindi ito talaga kung iniisip ng mga iba, limbawa, bala, missile, hindi ito yun. It is not this. No, this is really to secure the supply chain for your AI ecosystem. Good evening, ladies and gentlemen. Today is August 9, 2026. And welcome to this special edition of North Strong Unsanctioned. I am your host, Maverick North Strong. Kahapon po, ladies and gentlemen, mga kaibigan, I posted yung aking North Strong shorts regarding dyan sa kontra-kontrang statement nitong punyetang Joshua Becangang from that Basis Conversion Development Authority o BCDA. Kasi when the groundbreaking happened for PAC Silica, mga kaibigan, ang linaw, and from what you just saw on the intro video that I played, ang linaw nung sinabi ni DTI Yusek Rodolfo na AI tech, AI
ecosystem. So ngayon, Joshua Bicangcang ng BCDA, maitatanggi mo pa ba? Makakapag-deny ka pa ba? Ayan yung video. Ano sa tingin mo? Kanino kami maniniwala dun sa statement na ipinakita ko dun sa video na nanggaling mismo sa bunganga ni DTI Yusek Rodolfo? AI tech, AI ecosystem, o di data center, may data center dyan sa Paxilica, or mainly data center yan na magha-harvest ng mga minerals na gagamitin for the AI ecosystem. Di data center yan. Ano yung inilabas mo na statement na ipinopost ng mga bata mo sa social media na nagde-deny ka na walang data center na tatayo dyan sa Paxilica? It will all be semiconductors. Ano walang semiconductors? Ang linaw-linaw dun sa video. AI tech, AI ecosystem, o the AI hub, AI data center yung nandyan, itatayo dyan sa Paxilica. Huwag mo kaming gawin bobo, Joshua Bicangcang. Hindi kami ipinanganak kahapon. Tapos nagkaroon ka pa ng parang mini press conference, ha? Kaharap ang mga kung sino man yung mga kaharap mong reporter o may representative ang kapas LGU dyan. Nagyayabang ka pa na keso may mga taong nasa likod ng mga magsasakang in-interview, parang ginagawang puppet. Ngayon ibabalik ko sa'yo yung sinabi mo na may nagtutulak dun sa mga katutubong magsasaka na lumalabas sa media na nagsasalitang tumututol dyan sa Paxilica. Ibabalik ko sa'yo ngayon yung tanong, sino ngayon ang tumutulak sa'yo? Ha? Sinong tumutulak sa'yo para ipagpilitan na ipatayo yung project na yan? A project that is a looming disaster of a data center called Paxilica. Tulad ng nasabi ko dun sa Nordstrom Unsanctioned Shorts, magkano ang ipinabulsa sa inyo ni Rubio, sa inyong dalawa ni Harry Aguda? Ewan ko kung may natanggap din si DTI Yusek Rodolfo galing kay Rubio, o kung siguro pinadaan dyan sa mga nandyan sa videong napanood ninyo mga kaibigan, dun sa mga kanong dalawang nagsalita. Siguro pinadaan dun yung padulas. Magkanong natanggap ninyo? Kaliwat kanang bulsa, pati yung mga back pockets ninyo, magkano? O baka may maleta din kayong natanggap? Joshua Bicangcang, with all due respect kay DTI Yusek Rodolfo, kasi ang linaw AI tech sabi niya AI ecosystem. So nagsisinungaling si Joshua Bicangcang na idinidinay niya na walang data center na itatayo. Gaya ng sinabi ko dun sa shorts ko kahapon sa AI Nordstrom Unsanctioned Shorts, na bubulol tuloy ako dahil nadadamay ako sa pabago-bagong isip mo. Pati ako nagagaya sa'yo, Joshua Bicangcang. Gaya ng nasabi ko dun sa Nordstrom Unsanctioned Shorts ko, magkano yung natanggap ninyo? Tapos going to the video, ang linaw, AI tech, AI ecosystem, may data center.
Ngayon, bakit ka magdi-deny? Checking the facts, ha? Mukhang hindi ka nagpa-fact checking. Niloloko mo yung mga, sabi ko nga sa post ko kagabi, yung mga itchy-bitchy yes to paksili ka assholes. Ha? Ang linaw-linaw, AI data center yan. Joshua Bikangkang. Ang mga papasok na mag-i-invest dyan sa Paksilica, Stargate. Oh, alam mo yung Stargate? Oh. Baka hindi mo alam ang Stargate. I-research mo. Ang magpupush ng Stargate project na yan, yung SoftBank. Pero mainly AI infrastructure. Ano pang mag-i-invest dyan na involved is billions and billions of dollars. AWS, ano yung AWS? Amazon Web Services. Oh, nandyan din ang BlackRock, isa sa mga pinakamalaking pinagkukunan ng lahat ng mga, kumbaga siya yung nagbibigay ng pondo o pinag-uutangan ng mga kilalang kumpanya sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Oh, pati Microsoft. Oh, yung mga binanggit ko, Joshua Bikangkang, anong hawak na mga yan? Oh, yung web services na lang ng Amazon. Ano bang web services? O di data infrastructure, AI infrastructure. Tapos sasabihin mo, walang magiging data center na itatayo. Ayusin mo yung mga statements mo. Hindi mo kami mabibilog, lalong-lalo na ako. Kasi, tignan mo pagdugtong-dugtongin natin, magmula dyan sa groundbreaking na yan, na ipinakita dun sa video, na sinundan mo ng mga statements mo tungkol sa data center, na kukuha po kami ng tubig ulan at yun po ang gagamitin sa data center. Oh, nung marami nang lumalabas na kumukontra dyan sa data center na itatayo dyan sa Paksilica, bigla kang kumambyo, nagbiglang liko ka. Urong sulong sa statements. Oh. Buti sana kung hindi ka nag-admit nung una na data center na itatayo dyan, kaso may nanggaling na sa bunganga mo So ladies and gentlemen, ito ba ang taong pagkakatiwalaan natin? Engineer. Oh, naturingang engineer, ladies and gentlemen. My supporters of this podcast North Strong Unsanctioned. Ito bang taong ito, si Joshua Bikangkang ng BCDA, ang pagkakatiwalaan ninyo? Paiba-iba ng statement. Nung una, pinagtatanggol niya na hindi naman daw ganito, kesyo ganyan, kesyo ganito, kukuha ng tubig ulan. Yun yung gagamitin, walang surface water na gagamitin, walang ilog na gagamitin, di makakasira ng environment. Nung sinita, nating mga kontra, nag-iiba ngayon, nagdi-deny siya. Semiconductor naman daw ang itatayo, wala daw AI data center. No. Sino ngayon sa inyo ni Yusek Rodolfo, and kung magbabase ako dun sa isang version ng sarili mo na nagsalita na may data center na itatayo dyan sa Paksilica,
Sino ngayon na nagsisinungaling? Yung version ng sarili mo na nagsabing mayroong data center na itatayo dyan at si Yusek Rodolfo? O yung version ng sarili mo na nagdi-deny na walang data center na itatayo? Yun isang malaking tanong coming from a person, a low life podcaster. Nagaya ko, ako wala naman akong pinag-aralan eh. Wide reader lang ako. Mahilig lang ako magkakalikot, magbabasa. Hindi nga ako matalino eh. Hindi nga ako na-graduate eh. School bukol ako eh. Bulakbol ako. Pero when it comes to this, nagbabasa ako. Wide reader, ika nga ng mother ko noon. So, huwag mong gagawing tanga yung mga katulad ko at yung mga iba pang tao na kumukontra dyan. Sa paksili ka. Kasi gaya ng nasabi ko, look around you. Hindi ka ba nanonood ng balita sa television? Aren't you watching on YouTube? On other social media platforms? Nang nangyayari? Diba? Mag-isip tayo. Kung kailan ka natitiklo, kumbaga ang isda nahuhuli sa bibig. Kung kailan ka nahuli sa bibig, magdi-deny kang walang data center na itatayo. Hindi ako titigil. At ang podcast na to, North Strong Unsanctioned, itatak mo sa utak mo kung pangalan ng podcast ko. North Strong Unsanctioned. Hindi to titigil. And all other platforms and all other podcasters, mainstream broadcasters, gaya nila Busted Filon, DJ Chacha, and all others na ganito ang ginagawa. Nagpa-podcast o mapa mainstream man, but are doing the same opposition, voicing out opinions, voicing out oppositions regarding dyan. Hindi kami titigil. Joshua Bikangkang, hanggat hindi kayo tumitigil. Gaya nung isang araw, I just watched the news na may isang socio-civic group na hindi ko na papangalanan na nakalikom na yata ng 500,000 or a million. I just can't remember. Nakalikom na ng ganong numbers ng pirma in opposition dyan sa pagpapatayo ng Paksiliga na apparently pinasa na daw sa inyo. Ewan ko kung totoo yung napanood ko. Kasi not all you see in the mainstream, totoo. Ngayon, sana naman kung merong nakarating na ganito sa'yo, and isang grupo pa lang to, marami pang socio-civic groups diyan na they are collecting signatures. They are launching online campaigns through the World Wide Web. Online signature campaign asking people to send in their e-signatures to oppose that looming disaster na gusto nyong maipatayo.
Ngayon, I would like to divert just for a bit. Dahil may mga nakita ako na ipinipress release na picture ninyo, Joshua, picture nyong dalawa ni butihing mayor, Honorable Attorney Mayor Boots Rodriguez ng Capas Tarlac. Nag-shake hands kayo doon sa photo. Hindi ko na babanggitin yung nag-post. May pangalan eh. Isa siyang kilalang newspaper na meron na ring platform sa Facebook. So nakita ko, anong nangyari? And then yung caption parang nagkasundo na, although walang confirmation na nanggagaling kay Honorable Attorney Mayor Boots Rodriguez ng Capas Tarlac. And then with what I saw, Honorable Attorney Mayor Boots Rodriguez, gusto ko pong makuha ang panig ninyo kahit sa messenger man lang, kasi nag-message po ako sa messenger ninyo kahapon or kagabi regarding dito, kasi parang pini-PR na parang nagkasundo na daw po kayo, nagkaroon na daw po ng kasunduan, and base doon sa napanood kong parang press conference nitong Joshua Bicangcang na ipinagmamalaking parang parang done deal na. Although nga, sabi ko nga po, Honorable Attorney Mayor Boots Rodriguez, sana po in coordination with Vice Mayor Alex Espinosa, sana man lang po magkaroon ng unified majority vote starting from the barangay levels, specifically the barangays na mai-involved na pwersahang pinaalis nitong Paksilica at ng BCDA. May bayad o wala, tanggapin mo't hindi ang bayad, aalis ka. Sana po tignan natin itong angle na ito, Honorable Mayor Attorney Boots Rodriguez, no? Kasi yun nga, nagsalita na yata yung naglabas na nga yata ng statement yung barangay captain, barangay chairman ng barangay O'Donnell dyan sa Capas. And parang pwersahan na nga daw na pinaalis yung mga residente, lalo yung mga katutubong may involved na merong farm, ancestral land, tanggapin nyo't hindi ang bayad. Apparently, dun sa nabasa ko, paalisin daw ni Paksilica at ni BCDA. Kaya sana po, Honorable Attorney Mayor Boots Rodriguez and Honorable Vice Mayor Alex Espinosa ng Capas Tarlac, I am once again knocking on your doors as a low-life podcaster, content creator representing this podcast North Strong Unsanctioned. Sana po magkaroon ng unified majority vote opposing that, starting from the barangays. Sign and sealed, ipapasa po sa inyo so that there will be Sangguniang Bayan executive special sessions na magkakaroon din po ng unified majority vote opposing, para po magkaroon ng town hall meetings, council meetings involving also the people, not just the people na maapektuhan
but also the people, including me, na that are opposing that project para po ma-voice out namin yung mga hinaing. And gaya ng nasabi ko, yung mga hinaing din po ninyo, Mayor, Vice Mayor, na madaming maapektuhan dito eh. Tao, hayop, tubig, pagkain. Domino effect na po yan, Mayor, Vice Mayor. Kaya kumakatok po ako. I am knocking on your doors, pleading na sana po we should push for the implementation for imposing a total ban on the construction of this Pax Silica Data Center na idinideny nitong Joshua Bicangcang ng BCDA na wala daw data center na maitatayo. Wherein, malinaw dun sa video po na ipinakita ko, Mayor, Vice Mayor, na may involved na data center dahil dun sa nasabi ni DTI Yusek Rodolfo, AI tech, AI ecosystem, meaning there is or there will be a data center. So, sana po magkaroon po ng mga dialogues just like the suggestion na sinabi ni DJ Chacha at ni Busted Phylon doon sa kanilang programa dyan sa True FM. Magkaroon po sana ng discussion, kahit nga debate, sabi nga ni Busted Phylon para magkaroon ng ng thorough discussion and para magkaalaman, kasi hindi po biro ito, Mayor, Vice Mayor. And alam ko po, mataas po ang respeto sa inyo, Honorable Mayor Butz Rodriguez and Honorable Vice Mayor Alex Espinosa. Mataas po ang respeto ko sa inyo. And alam ko po na in some way, in some shape, form, or manner, matutuloy po itong dialogues, town hall meetings, council meetings involving the public para po ma-impose na yung total ban. And so, going back to you, Mr. Contradiction, Joshua Bicangcang ng BCDA. Mukhang hindi ka yata nakainom ng gamot mo. Wala ka pa naman sigurong 60 years old. Joshua, makakalimutin ka na yata. Nag-iiba-iba yung statements mo. Yung una, pinaninindigan mo. Nung natiklo ka, kumbaga sa isda, nahuli sa bibig, nagde-deny ka. Ayusin mo statements mo. And whatever your statements are, whether there will be a data center or not dyan sa Pax Silica, we will still oppose. We will still oppose. Tanda mo to, we will still oppose the construction. And hopefully, magkaroon ng total ban dyan. Ngayon, sasabihin nung iba, bakit? Yan lang bang data center dito sa Pilipinas? Ito sasabihin ko sa inyo, yung mga kating-kati dyan sa Pax Silica na yan na nagsasabi din na may data center din naman board dyan sa Pax Silicang itatayo, may vitro, may kung ano-ano. Ito sasabihin ko sa inyo, yung mga binabanggit ninyong data center, hindi nakasira ng kalikasan yun. Hindi gumagamit ng major water resources yung mga data center na sinasabi ninyo na nasa ibang lugar.
May internal cooling system yon. I will give you an example, no? I was working before sa isang malaking kumpanya, a BPO company. Ngayon, yung parent company nung BPO na pinagtatrabahuhan ko before, nagtayo ng data center sa katabi lang namin. Oh. And that is located where? Jupiter, Makati. Ngayon nyo sabihin sa akin. Oh. Na may iba namang data center. Yung binigay kong example, may major water resources ba? May major environmental resources din ba na gagamitin doon sa pinatayo sa tabi nung dati kong pinagtatrabahuan? Wala. Nasaan yun? Jupiter, Makati, saan ka kukuha ng environmental resources doon? Kung may tubig man, galing ng yun? Galing ng Manila Water o Maynilad. Pero yun, yung data center na yun, internal cooling system, hindi kailangan ng tubig. Malamig na temperature ng aircon ang kailangan. Hindi mo kailangan ng tubig. Although gumagastos ng kuryente, pero sino nagbabayad? Hindi ang taong bayan, hindi nanggagaling sa tax ng taong bayan. Ang nagbabayad yung kumpanya mismo, ang nagbabayad ng kuryente. Ang nagsasuffer ng I don't wanna call it nagsasuffer, pero nagso-shoulder ng expenses, hindi ang taong bayan. Pero bakit itong Paksilika, bakit kailangang ang mag-suffer are the people? Ha? Joshua, Henry, and all the cohorts, kung sino pa mang involved. Why do these people have to suffer? Palalayasin ninyo ng persahan, kunin ninyo hindi ang bayad namin sa inyo na utang ina 30 pesos per square meter? E paano kung walang isang hektarya yung sinasaka, yung pagmamayari nung kukunan nyo ng lupa? Oh, kung walang isang hektarya yung pagmamayari nila, dilugi sila. Tapos wala namang sure na relocation. No job security or livelihood man lang sa mga palalayasin ninyo. Sige nga, development. Is that progress? Ako po, ladies and gentlemen, sa mga nakikinig, sa mga supporters ng North Strong Unsanctioned, ayokong maging hipokrito. I am not against development, I am not against technology, I am not against advancement. Gumagamit din ako ng AI sa mga contents ko, sa business ko na audio, photo and video rendering services. Gumagamit ako ng AI. Walang problema sa AI basta gagamitin mo sa tama. Kaso, ang nangyayari, ang ipinagduduldulan sa atin, ladies and gentlemen, ang pinagpipilitan sa atin, itong data center na ito, hindi lang dito sa Pilipinas maging even in the United States. Okay ang AI, okay ang technology, ang advancement. Kaso, ang nangyayari, AI is being used
to destroy. Inuumpisahan sa environment, which is causing environmental collapse, ecosystem collapse, even coming to a point na nagpapaalis ng mga tao na wala namang kasiguraduhan kung saan pupunta, walang livelihood na sigurado. Diba? Kaya mag-isip-isip po tayo. Yung mga may pakana nito ng Paksilika at yung mga cabrones na cohorts yan, BCDA, kung sino man, DICT, at kung sino-sino pa na involved dito na pinagugulong ni Rubio sa mga palad niya. Pag-isip po tayo. I'm not against advancement, technology, AI. Let me be clear. Hindi ako contrast diyan. Hindi ako against sa advancement, infrastructure, whatever, sa pag-unlad, sa progreso. Gamitin natin sa tama, and wag naman po sanang makakasira ng kalikasan, ng ecosystem, at wala naman po sanang maaapektuhang mga tao. Walang mapapalayas na mga tao, to the point that these people that you are kicking out of their own land is not sure where they are going, what are they gonna eat, what is their livelihood gonna be after you kick them out of their own land. If things are not gonna be sure, if your plans are not gonna be sure on the contingency plans, or if those contingency plans are not sure, well then might as well do not continue the project. Kasi madaming negative effects yan eh. Nagbubulag-bulagan lang kayo. Bukod sa negative effects sa environment, the people that will be involved, yung mga palalayasin ninyo, walang kasiguraduhan sa buhay after they are sent out. So, before I end this episode for tonight, ladies and gentlemen, before I bring this episode to a close, I just have one big question to BCDA, Joshua Bicangcang, Henry Aguda, and all the people involved. Ito lang ang itatanong ko sa inyo. What are your concrete plans? Kung meron man. If push comes to shove, the people that will be involved na palalayasin ninyo. And this also goes to the supporters niyang Paksiliga na yan. Para din sa inyo tong tanong na to. Kayo bang lahat ang sasagot niyan? Kayo ba ang magsusustento dyan sa mga taong papalayasin na yan? Kayo bang magbibigay ng pagkain, ng tubig, ng kabuhayan, ng titirahan nila? After they will be sent out dahil dyan sa ipinagpipilitan ninyong proyekto, that looming disaster of a data center called Paksiliga. Kayo ba? And so, ladies and gentlemen, we have come to a close. This has been another episode of North Strong Unsanctioned, and this has been your host, Maverick North Strong, saying
when the world resets, North Strong goes unsanctioned. Good night.